Hello po, good evening. So ngayon, i-explain ko kung anong pinagkaiba ng webmail and Google Workspace email. So ang webmail ay nabibili sa kasama ko sa package pag bibili ka ng domain and hosting. So ngayon, kung nakikita nyo is may example po tayo dito na ah, email box. So ito po yun. So pag click natin to, ito po yung bubungad sa inyo yung login page ng email. So, dito po kayo maglalagin para mabuksan yung email nyo. So, sample po. Ayan. So, ito po yung tinatawag na web email. So, ngayon, pupunta naman tayo ngayon sa uh, Google Workspace email. Pag sinabi natin Google Workspace email, so maglalagin tayo sa gmail.com. So, kung example ako dito, ito, at gmail.com. So, ngayon, ilalagin ko ngayon yung business email namin sa halimbawa ito. Yan. So, type ng email dito. So, makikita nyo is pangalan ng website ko, hindi sa at gmail.com. So, ito po yung business email na nabibili sa Google Workspace. So, ayan po, after na mag-login dyan, so pupunta sa dito. After na ma-type yung password, pupunta sa dito sa etong dashboard na to. So, parang normal siya na Gmail at gmail.com na ginagamit natin. So ngayon, ano ba ang advantage and disadvantage ng webmail saka Google Workspace business email? So ngayon, dito sa webmail natin ay mura lang sa yung email dito. So may free email siya na hanggang 100 users na free lang siya. So, nating upgrade. So, ito po yung free. So, 1 gig storage per mailbox, then 1 forwarding rule, 1 email alias, then 100 emails per day, then 100 mailbox per domain. So, ayan po. Then, kung mag-upgrade is optional lang yung upgrade kung mapupuno yung free email natin. So, mas mura siya. Then, ang kagandahan nito is, yearly. So, 12 months. So, pwede 1 month. So, nasa inyo kung 1 month plan yung pipiliin nyo. So, now, pupunta naman tayo ngayon sa Google Workspace. So, check na natin Google Workspace. So, ngayon, ito po yung offer ng Google Workspace na business email. So, ito po yun. So, kagandahan nito kasi, pag bibili kayo dito sa Google Workspace is only Google Meet. So, wala siyang limit na kung gaano katagal yung oras ng meeting nyo sa Google Meet. Then, may 150 participants ang pwedeng umatin sa Google Meet pag nagkakaroon kayo ng meeting. So ngayon, ang price nito is $12.60. So kung tatouch mo yan sa 50, 50 $12.60 times 50 users. So nasa 630 yung monthly. So kung ano naman kayo, kung medyo malaking company is I recommend ko to yung standard business email. So naka 2 terabyte siya. Then
secure din yung email nyo dito. So may kasama rin siyang chat AI, Gemini app. So ito yung package niya. So naka 2 terabytes. So unless dito sa webmail is mura lang siya dito. So kung siguro pang small business lang, kung nagtitipid kayo is itong may recommend ko na webmail. So ang pinakaiba lang kasi nila, di natin pwedeng i-login yung email na to dito sa webmail. So example, halimbawa, dito sa ginawa kong email dito, so sa mailbox, ayan. So pag nilagay natin siya dito is hindi siya pwede. Pag nilagay natin siya dito, hindi siya pwede. Kasi hindi naman siya naka-register sa Google Workspace. So, ayan lang yung pinagkaiba nila. So, ang ano lang dito sa Google Workspace is monthly yung babayaran nyo. Monthly. So, ang payment method nito is card. So, kailangan gagamit ng card dito. So, kung gusto nyo auto renewal dito sa Google Workspace na to. So, pag bibili kayo is yung may free trial siya na 14 days na free trial. So, after 14 days, saka siya magdi-deduct ng price. So, ano ba, bibili kayo ng ito standard. So, ang per user nito is $12.60. So, kung nasa 50 users kayo is nasa $630. So, saka mababawas yung $630 after ng 14 days trial. So, ayan po. Then, yun ang pinagkaiba nila. So, kung gusto nyo na parang normal na email lang, parang ganito lang din na email, na naka-business email din, mga ganyan din, recommend ko ditong Google Workspace email. So, kung gusto na nagtitipid kayo ng email o nagtitipid kayo ng budget is recommend ko yung webmail. Dito sa webmail is mura lang siya. Then, yearly din yung bayaran or payment natin. Yearly payment natin dito sa webmail. So, ayan lang po.